What's up mga ropa? Ito buong yung lingkod, Suplado Moto. Mainit na tanghali sa inyong lahat. Grabe, init ngayon, no? Nangangagat. Talagang pasalamat tayo sa mga natin, sa mga riders natin na walang sawa at talagang on time ihatid yung mga order nyo, mga ropa. Kaya saludo tayo sa mga riders na talagang kahit umuulan, kahit bumabagyo, at lalong kahit mainit, andyan sila. Kaya mga ropa, kung sasabihin nyo na talagang magaling ang mga babae, or mas magaling sila sa mga lalaki, I don't fucking think so, man. What? Anyway, mga ropa, merong nagtag sa atin. Very controversial daw, mga ropa. Panoorin nyo nga. Hindi raw magso-sorry si Quezon City Congressman Bong Suntay sa mga binitawan niyang saltang desire at imagination patungkol kay Ann Curtis. Dapat pa nga raw ituring na compliment ng aktres ang kanyang mga pahayag. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Sa gitna ng deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na hindi raw gusto ng bise na pabagsakin ang gobyerno. Tinukoy ni Suntay ang naging pahayag ni VP Sara na gusto niyang pugutan o tanggalan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos at gusto niyang maging designated survivor ng bansa. Pero ang lahat ng ito, sabi ng kongresista, ay nasa isip lang ni VP Sara. Dito na kinumpara ni Suntay ang sarili sa bise dahil maging siya mismo raw ay may mga nai-imagine sa actress na si Ann Curtis. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano ina-imagine ko eh. Ang pahayag na yan ni Suntay, gusto agad ipatanggal ng ilang kongresista sa transcript of records. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Chair, I want that deleted in the record. Di rin napigilan ng ilang babaeng kongresista na bumwelta sa sinabi ni Suntay. With all due respect to my friend, Congressman Bong Suntay, it is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. We are not censuring anything, but we are reminding them that, in fact, we should support women by not saying these statements. And things like this do not empower women. If the manifestation of the justice member offends the sensitivity of the justice members, then it means that we are crossing the boundaries already. Madam Chair. Okay, mga ropa. Huwag natin tapusin, masyado mahaba. Basta, dun tayo sa pinaka-context nung pangyayari or kung ano yung reason kung bakit nagalit sila Ann Curtis, yung kapatid niya, tsaka yung mga ibang netizens. And of course, yung mga kasama ni Bong Suntay. Siyempre, sa comment na yon, tingin nyo ano yung pinakamali ni Mr. Bong Suntay. May mali siyang nagawa eh. Di ba? Alam mo naman sa Pilipinas, hindi mo dapat sinasabi yung ganun, lalo na kung isa kang congressman or may mataas kang posisyon, either sa government or sa isang kumpanya. Kasi may pinapangalagaan kang pangalan. Gets? Pero ang mali niya dito, bigla siyang bumanat ng ganun. Gets nyo mga ropa? Kung sinabi mo, magbibigay ako ng analogy. Parang, let's say for example, sinasabi niya na, "Oh, Your Honor, lahat ng sinabi ni VP Sara ay base lamang sa kanyang imagination." Kahit naman siguro tayo, nai-imagine natin yung mga gustong gawin natin sa mga ibang tao na gusto nating makagante dahil inis na inis tayo. Pero of course, wala tayong balak gawin yun. Kumbaga, ginagawa lang natin yun because pikon na pikon tayo. Kasi yung frustration nandun eh. Hindi pwedeng kimkimin natin yun kasi nga pikon ka eh. Diba? Tapos, sabihin niya bigla na, okay, may analogy ako. Last time, I went to Shangri-La. Nakita ko si Ann Curtis. Iba pala talaga siya sa personal. Grabe. It's hard to say. Hindi mo ma-explain yung ganda niya. Na kahit ako, na may asawa na, may mga anak na, my God, talagang naano ako sa beauty niya.
nakita ko yung hindi ko mapigilan. Talaga may magnet eh. May magnet yung beauty niya. Na talagang hindi ko alam kung kumulo yung dugo ko. At kung ano-ano na iisip ko. Pero, it's only my imagination. Sana kung gano'n niya sinabi, di ba? Kaso, diretso kaagad siya. Gets? Kumaga wala siyang paliwanag na analogy lang yun. Though, may gusto siya iparating na, that's only my imagination. Di ba? So, same thing yung ginawa ni BP Sara. That's only her imagination. But the problem is, hindi siya nag-intro na, this is my analogy. Kung bakit nasabi ni BP Sara yun. Dapat sana ganun eh. Di ba? Alam nyo mga ropa, kung tayo nag-uusap ng ganun, tapos wala nakakarinig, walang mali. Hindi natin titignan na talagang sobrang foul nun. Kasi nga, lalaki sa lalaki, we understand each other. Kasi ganun tayo mag-express ng ating desire. Kaso, yun nga ang mali niya. Dinescribe niya yung naramdaman niya nung nakita niya si Ann Curtis na walang sabi-sabi, walang preno-preno, walang isip-isip. Ginawa niya example na hot si Ann Curtis. Nung nakita ko siya, oh my God, nag-init talaga ako. Hindi ko na alam kung ano yung na-imagine ko. Siyempre, mahirap naman. Alam ko naman hindi mangyari yung mga imagination na nabuo sa isip ko. So, ganun kaagad ang sinabi niya. So, maling-mali. Diba? Ulitin ko, mga ropa, pag ikaw ay isang mataas na opisyal or meron kang katungkulan sa gobyerno or sa pribadong kumpanya, kailangan mong maghina-hinay sa mga sasabihin mo. Pag alam nyo na pwedeng makasira sa posisyon nyo, sa trabaho nyo, or yung image ng ginagawa nyo, or yung image ng pinagkakakitaan nyo, eh dahan-dahan din kayo mga ropa. Okay? So sa mga gantong issues, panlalaki to mga ropa. Of course, hindi tanggap ng mga kababaihan to. Gets? Pwede talaga silang mainis sa atin pag sinabi natin doon sa kanila or pag narinig nila to. Gets nyo? Talagang, alam mo yun? Ang ginasabi mo, ew, kadiri, di ba? Lalo na kung ang nagsabi is hindi ganun kagwapuan. Ayan na! Ito yung tanong ko sa inyo. Do you think there's a difference? Kung let's say, gwapings na lalaki ang nagsabi, let's say si Sam Milby, let's say si Piolo Pascual, or Richard Gutierrez ang nagsabi sa kanya nun, what do you think she will react? Let's say congressman yung tatlo. Si Piolo, si Sam Milby, Richard Gutierrez. Mga ropa, do you think merong difference pag sila yung nagsalita? Diyan ang iiwanan ko sa inyong question. Pero, ulitin ko sa inyo mga ropa, hindi nyo pwedeng sabihin yung mga ganung pananalita, lalo na kung nasa posisyon ka. At make sure naman kung talagang kating-kati ka na sabihin yun, kahit papano, lagyan mo ng konting kwento or may explanation sa umpisa. This is my only analogy. Di ba? And ang pinakamabigat dun kasi, nagbigay siya ng ng pangalan which is very sikat. Ann Curtis. Di ba? Hinahangaan ng karamihan. At kahit papano, yung karir niya nasa prime pa rin. Though, syempre, yung edad niya wala na sa prime, pero yung ganda niya, yung karir niya, andun pa rin sa taas di ba? So, syempre talaga madaming magagalit, especially her fans. Gets? And, of course, yung mga gustong sumausaw, para, alam mo yun, may mga taong gusto lang sumausaw para mailabas lang din yung frustration. Maraming ganun mga ropa. Dito sa Pilipinas, maraming ganun. Kasi wala silang, alam mo yun, wala silang mapagbuhusan ng kanilang atensyon, ng kanilang energy, kasi they have everything in life Alam niyo yun? May mga ganun mga tao, or minsan, wala na nga sa kanila ang lahat, nakukuha pa nilang sumausaw sa kung ano-anong bagay. Eto mga ropa, last time, nakamotor tayo. Nagpakarga tayo. Tapos na yung nasa harap ko. So, di ba, usually, pag alam mo meron nasa likod mo at tapos ka ng gasolinahan, ang gagawin mo, pinaka-mainam is tumabi ka. Kasi, malay mo, nagmamadali yung tao sa likod mo. Or, wala na rin namang gagawin sa'yo, hinihintay mo lang naman yung sukli mo Di ba? Bakit kailangan mong magstay pa doon? Tama ba mga ropa? Pero yung nasa harap ko, babae ropa, hindi siya talaga siya umalis sa pwesto. Sabi na lang nung nagkakarga, sir, dito ka na sa kabila. Lumipat ako sa kabila. Tapos, eto na nga. Nakwento niya sa akin. Sabi ko, grabe no, hinintay niya na lang may sukli niya Ano lang naman, kapraso lang naman, aabante lang naman siya ng konti. O nga sir ganyan yung mga yan. Hindi ko nga alam kung bakit. Nung isang araw nga sir, may nag-away pa Sabi ko, bakit nag-away? Kasi yung isa, naghintay ng matagal. So nung siya na, nagpapultang siya, tapos nung after niya, meron nasa likod niya, bumusi na rin yung nasa likod niya na forward ka konti. Parang ganun yung ibig sabihin. Pero ang ginawa nung lalaki na medyo may edad na, binuksan daw yung bintana at sinabi, maghintay ka. Ako nga naghintay
So, nagkainitan. Muntik na nga daw magsuntukan. Kumbaga, inawat na lang nila. Kasi may guard naman sila eh. So, sinabi na lang na, Sir, ano na lang tayo kasi may mga nakapila pa sa likod. Pagkatapos daw nun, medyo kumalma. Pero mga ropa, dun yung makikita na dito sa Pilipinas, napakadaming entitled. Di ba? Yun nga lang yung pag-park sa gilid eh, tapos naka-hazard eh. Pag alam mo makaka-istorbo ka, wag mong gawin. Kung alam mo magtatagal ka, puta maghanap ka ng pwesto na pwede mo pagparkan. Hindi yung putya, yung flow ng traffic, naapektuhan because nakatambay ka doon. Di ba ang pangit? Yun ang nakakainis mga ropa, di ba? Hindi niya ba naiisip na nakaka-istorbo siya? Anyway, Pilipinas to eh. Parang lahat pwede, di ba? May batas, pero pwede. Hanggang di ka nahuhuli. So yun mga ropa, sana sa mga kabataan dyan nakikinig sa atin, yun yung pinakaiwasan nyo. Porkit may kaya ka sa buhay, porkit nakakaangat ka, yung nag-aasta-asta ka na parang untouchable ka or parang uma-attitude ka. Yun ang pinakamali na ginagawa ng isang tao pag nagkapera or pag medyo angat sa buhay. Well, don't get me wrong. Sometimes, yun talaga, ini-expose tayo ng ano natin, ng yaman natin, ng pera natin, or ng power natin. Kasi hindi maganda, lalo na, let's say, may kasama kang bata sa likod ng ano mo, nasasakyan mo, or merong mga batang nakakakita sa'yo. Di ba? So, pwede kang gayahin. Pero syempre, culture ng Pilipinas, mahirap baguhin. Pero naniniwala ako, by choice yan eh. So, may choice ka naman eh. Di ba? Na hindi ka maging tanga, hindi ka maging stupido, hindi ka maging bobo. Di ba? Hindi mo pwedeng ilagay yung feelings mo lagi sa mga bagay na gusto mo. Alright? Sa ibang bansa, hindi pwede yung mga roba. Pero tingnan nyo mga Pilipino, pag nag-OFW, yung iba hindi na bumabalik dito, di ba? O yung iba, talaga sumusunod. Kaya nga, pag napunta ka sa ibang bansa na talagang disiplinado, putya, mahahawa ka talaga. Doon mo makikita na napaka-importante ng disiplina, napaka-importante ng manners. Di ba? Yung pag nabusinahan, nagagalit. Di ba? May mga ganun eh. O yung biglang kakaliwa, kakana, walang signal-signal. Di ba? Kaya nga mga ropa, sa mga kabataan dyan nakikinig sa atin, pag kayo pumera na, talagang ano na kayo sa buhay, angat-angat na, huwag nyo sanang dalin sa ulo nyo yung pera nyo. Kumaga, yung pera na yan, ticket yan eh, for your freedom. Para magawa mo yung gusto mo, hindi para i-expose mo yung pangit mong ugali. Okay? So yun ang gawin natin dito mga ropa. Huwag kayong magsasalita ng ganito in public, lalo na kung may posisyon ka. Or kahit wala kang posisyon, huwag kang magsasalita ng ganito kung ang mga kaharap mo, hindi ka naman sure na safe ka sa kanila. Gets? Kung magsasalita ka ng ganito, make sure na puro kay lalaki or talagang tropa mo, close mo, kasangga mo, di ba? Or yung talagang masasabi mo na hindi ka i-shame. Gets? Kumbaga yung kilalang kilala ka or kahit pa paano kilala ka or naintindihan ka. Though, makikita mo naman dun sa meeting nila, naintindihan naman siya. However, syempre may mga babae dun na tapos sila pa yung naglilid nung parang hearing. So, mahirap talaga. At tandaan mo, kalaban nila yung pinagtatanggol ni Bong Suntay. So, what do you expect? Diba? Pero like I said mga ropa, next time, kung talagang kating-kati kayo na sabihin yung mga ganung bagay, make sure na i-explain nyo muna sa umpisa kung bakit nyo gagamitin yung ganung example or yung ganung analogy. Or sabihin nyo kaagad na may analogy ako. Hindi naman porket na-imagine ko to, yung talaga yung gugustuhin ko mangyari. Na-imagine ko lang. Pero hindi naman ibig sabihin nun, gagawin ko talaga. Diba? Kumbaga yung imagination, biglaan yan eh. Diba? Same thing with the ideas. Gets mga ropa? So kaya ingat-ingat sa mga binibitawan yung salita. Alright? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back in mysterious mga ropa.